O sige, ano yung pagkasalin ulit? Ano pagkasalin? Pagkasalin ng tubig? Transition daw. Ano ba? Transition, ano yun? Saan ka na ako ng transition? Translation? PowerPoint? PowerPoint ka ba? Mapangitismis daw pagkasalin. Kasi ano alisan, bakit? Ano, kapag yung kwento ko, ibigay ko sa kanya, ibigay niya dyan, hindi ko saling-saling kasi. Ano yung breaker? Translation. Pag-translation, Translation ng English. ayan yung the best na salita. Pag sinabi pagkasalin, ayun yung isang lengguwahe, iibahin niya doon pa sa ibang lengguwahe. Mag-iiba katulad nito. Magandang umaga. Anong English na? Good morning. Yan. Ano pansin nyo? Nag-iba yung lengguwahe o Salita. wika. At naging English. Ayan, matayo naman to. Una, bawat wika ay nakaugat sa kultura ng mga taong likas na gumagamit nito. Tama naman, lahat ng wika ay may pinanggalingang alin? Pinanggalingang culture. May kultura, di ba? Oh, ang mga Pilipino ay may sariling kultura. Tama ba? Di ba? Ito, example, kung isasalin sa Pilipino ang parilalang as white as snow, ano kaya magiging katumbas nito? Kasimputi ng niebe, kasimputi ng yelo, kasimputi ng gula, kasimputi ng kinugkot na yelo, o busilak sa kanto. Ano ba yun yan? Snow. Ayun, yung first. Ano sa'yo? Kasi puti ng niebe. Kasi na kasimputi ng yelo, Ganyan ako. kamay. Pag lumabas. Kasimputi ng niebe, kasimputi ng bulak, Men. kasimputi ng kinugkot na Sayang, yelo. Sisat yan. Kinugkot na yelo, busilak sa putian. Ang lahat sa'yo. Wala di abab ka ba? Ano yan? Lata. Ito, sure kayo? Oo. Ito tamang sagot. Diba? Idiomatikong expression siya. Sabi ko na yun. Idiomatic siya. Sabi ko na yun, parang may ano yung huli. Diba? Take note ha, pag sobrang kakaiba, ay yung ano eh, parang that is yung answer eh. Hindi mo pinulok si Oh. Bigay ko kayo ng ano, idiomatic expression na balat sibuyas. Ano ang literal na kahulugan? Yakin. Ano ba? Magbigay ko kayo ng idiomatic expression? Wait, still the thing. O ano? Still that is, So parang ikukuha. kitapon ang tsaka. Ganyan ba yun? Ano yung Ganyan, pre. literal mo? Set ako, set na atlas. Still that is, Ligar na rin yung ingatan. patismis. Anak araw. Uy, lobat ako man. Pasok ka. Wait, May timer na. Anong type ka? Si? Uy, gagi. Break ulit. Ayun yung parang galingan. Wala akong charger. Ayan, galingan sa English. Ano yung Tangik break mga ulit? Uy, men, mamamatay na ako. Mamamatay Ano dito. English na ano literal word ng break a leg? Paano to? Uy, pasaksak lang ako man. Pasaksak. Good. Saglit lang to. Saglit lang Good ako job. mamamatay. Good Maghanap job. ng charger mo. Wala akong charger na. Maghanap pa. Piece of cake. Yung gamit kami ni Kuya Lawrence. Ewan ko charge na yun. Mga English pala kayong alam na idiomatic. Ilamin mo muna pa Meron nagkano pa ba? siya. English na alam. Wait, marami. Saan ba sila? Hindi ka kasi dadali. Ha? Ano yung tengang kawali? Binge. Mainit. Binge. Mamamatay. Maitim ang tenga. Tengang kawali? Ano yung tengang kawali? Hindi ba yung pitan mo? Search nyo. Search nyo ano yung tengang kawali? Bingi nga. Oh, bingi. Bingi. Bingi? Bingi ba? Yes. Ayaw mo niwala. Maingay yun eh. Ha? Maingay pa Tenga nga, di ba? Hindi naman po. Kailan pa naging maingay yung tenga mo? Hindi, yung kawali ko. Wala ka dyan. Sino yun niya? Bulong ako sa'yo. Bawat wika. Okay na, tama na. Ayun Tama na. na yan. Ano? Bingi, ibang sabihin nito, maingay. Kasi pag nalaglag mo. Pag Tenga. nalaglag yung tenga mo, maingay na. Tenga, tapos kawali. Ganun din ito tenga mo, maingay
kaya. Bawat wika, may kanya-kanya kakayahan. Tama, di ba? Opo. Kakayahan kaya magsalita, di ba? Kumanta. Hindi naman magsalita? Ano bang wika mo? Anong wika natin? Tagalog! Anong Tagalog? Tagalog bang wika natin? Opo. Mali! Espanyo. Isa pa to. Espanyol ka, lumayas ka dito. Espanyol. Ano yung wika? Eh, Tagalog pala. Wika wika, tinutukoy ko Ano? Ulitin na yung... Ano tama? Pilipino na P o F? P. Sabi ko na kaya Philippines, siguro Tagalog. Yan ang nakitagalog ka rin eh. Kaya ka kasi. Hindi ka sigurado sa mga sabot mo. Eh, di mali. Sa talata niya. Sabi ko, di ba sabi ko? Anong wikang official ng Pilipinas? Wikang official. Saka rin eh. Makasabi ko lang. Wikang official ng ano? Wikang official ng ano sa Pilipinas? Eh, Pilipinas. Ano pag sinabing Pilipinas? Ano tinutukoy mo? Mamatay Ano ka. tayo? Ano ka na charity? Tayong lahat. Tao nakatira sa... Pilipinas. Yan. Tao nakatira sa bansa. Mali kayo eh. Tao nakatira sa bahay. Ikaw? Taong bahay ka ba? O taong gala? Tao laboy. Pag yung Tagalog kasi, pag sinabing Tagalog, ayan yung nakapaloob sa loob ng salitang wikang. Ano siya? Nasa loob siya. Masarap O, ano yung mga nasa loob ng Pilipinong salita? Mga Bisaya. Bisaya. Bisaya ko ano? Ilonggo. Bicolano. Bicolano. Indiano. Diyan, no ka? Tagalog. May India ba sa Pilipino? Tagalog. Baka double kill ka, Vic. Kailan yung mga ano? Chinese daw sa Bisaya. Chinese ka ba? Hindi halata. Dahil Bisak. Sabi nila Bicolano. Bicolano. mamaya ka sa amin. Bicolano. Sambola. Anong sambo? Ilocano. Sambuala. Ilongga. Isa ka bang taong sambuala? Sambuala ka pala eh. Taga-Sambuanga ka? Kaya sambuala? Di mo ano. Lahing ano ako. The power of talk card. Yes. Anytime soon. Lahing mula. Bansa pala siya eh. Power Pato siya. of Target ka ba? It's not giving. Ayan. Kasi sinabi number 2, bawat ika ay may kanya-kanya kakayahan ha. Opo. Ito. Letter A, pakibasa. Sa Ingles, ang simuno ng pangungusap Ulit. ay lagi Isa na, nang pag- nauuna sa panangguri. Samantalang sa Pilipino ay karaniwan ang dalawang ayos ng pangungusap. Ayan, sa English daw, yung simuno or sa English, ano simuno? Malinis. Dito. Subject. Ayan, samantalang sa Pilipino naman ay karaniwang ang dalawang ayos. Ano? Samantalang sa Pilipino ay karaniwan ang dalawang ayos na pangusap. Ay, bigyan ko kayo ng example lang. O, makibasa sa Pilipino na salita. Uy, buhay pa ako. Lakas ko. O, stop na. Ano ang simuno? Ano? Ano ang pinag-uusap? Pag sinabing simuno, ano? Ano nito? Subject sa English, ano ang meaning ng simuno? Ano? Tinutukoy. Ayan, tinutukoy sa pangusap. Ayun yung pinag-uusapan sa loob ng pangusap. Pag sinabing panagura, ay panaguri. Panaguri. Dinilig. Wait lang, pag anong sinabi pag ang panaguri? Verb? Yung tumutukoy Yung verb. sa pinag-usapan. Ayun, yung tinutukoy sa pinag-uusapan. O yung informasyon. Tinula ko na. Multi na Galing ata mo na. mula. Kasyopeya. Yes. Tatlo mata mo. Ano? Ed na yan. Apat. O sige, anong simuno dito? Halaman!
Sino? Halaman. Kayo. Halaman. Dot ni Resil na yung pag ganyan. Halaman. Ano yung informasyon? Ha? Ano ang informasyon din o panaguri? Dinilig. Dino. Very Ang pinag-usapan ng mga halaman at informasyon naman dito ay yung dinilig ni Jose. Gets? Ay napanaguri ito ha. Dinilig ni Jose. Ang simuno ay ang Diba tama? Sige na information, dinilig ni Jose. Ang simuno ng halaman. Ito pinag-uusapan. Ito ang pinag-uusapan mismo. Dagdagin ka ba? Ano ang dinilig ni Jose? Halaman. Diba? Gets? 13. O, kabaliktaran naman. O, naging simuno, o, di ba? Baliktad na sila. Oo, na gana lang. O, di ba? Naging baliktad na? Kakabag na. Alam niyo, active and passive, di ba? 14 na. Active and passive voice sa English. Yan, naging ano siya, nag-iba na siya. Naging ano siya, passive na to, passive na. Wala na. Passive voice. Ang mga halaman ay dinilig na Jose. Kung baka, o, tingnan niyo, nakita niyo, nag-iba na yung simuno. Ang naging simuno na ay si Jose na ang naging hindi. Ayun, may simuno, o. Ayun. Simuno. Halaman. Ang mga halaman. Halaman. Panago. Halaman, tingnan nyo. Halaman, ito, di ba simuno kanina, halaman? Ayun. Oh, ito yung simuno, halaman pa rin. Gets ba? Dadagdagan ng ako. At salamat. Hindi. Intindihan niyo yung ano yung sentence ha. Ang simuno, tingnan mo yung simuno, ang halaman dito ba? Sa una, di ba, ang simuno ay, Kasi. tingnan mo, na-adjust lang siya yung simuno na halaman napunta sa, Saan ba? di ba napunta sa unahan, di ba nasa dulo kanina? Hoy, makinig kasi para maintindihan nyo. Di ba yung subject, ang halaman? Di ba nasa dulo yung halaman? Opo. O, di ba nasa dulo yung ano? Ngayon, nasa unahan na siya. Tapos yung panaguri, napunta sa huli. Nagets na? Ganun pa rin. Binaligtad yung salita. Binaligtad din yung simuno. Tapos panago. Oo, nagkabaliktaran sila. Ayun yung ano. Ayun yung tinatawag na active and passive voice. Yung subject na nasa dulo, dinala doon sa harapan. Naging passive na siya. Gets ba? Gets na! Ayun na! O sa English ganyan ha. O sino pwede magbasa sa English? Kasi, O ikaw. Anong wala? Go na. Ayan, go. English, pakabasa yung may accents. Gusto ko. Sino yung magaling ano dyan? Si Daddy Rod. Daddy Rod! Sige na, pwede na. Naging siya dito kanina sa si Daddy Rod. The water to... Say water to plants. Ulit. Say water to plants. O, say water to plants. O, diba? Where is the subject? Plan. Where is the subject? Plan. Ay, hindi! Jose Watered! Jose Watered! Jose na water. Ano po? What is the subject? Wala na. Plan. Ay! Jose Watered daw. Ano Jose Watered? Pangalan ba yung Jose Watered? Ano water? Jose! What is the predicate? Watered? 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 Ken! Yan! Pinalaman niyo talaga yung plants. That's yung subject. Ano? Ano pansin niyo sa Pilipino na sa alim? Saka sa English? Ano? Yung Filipino nung una sa English. Umano. Parang... Sakot. Mas madali ang English. Parang umigil. Diba? Grabe yan. Kung napansin nyo, yung Filipino translation, yung subject is yung halaman, tapos yun, makinig kasi, ubo ng ubo, sino yun? Sino yung ubo?
Hindi ako Tanggalin ko yung baga. Hindi niya yun eh. Oo. So, para mag-gets nyo kung mapapansin nyo sa translation dun sa Pilipino, yung subject yung halaman, pero sa English, si Jose na yung subject. Baliktad ka ng baliktad, pero aka ng A. Nag-gets mo pa? Aka ng A. Wala ka. O, ano pansin nyo? Ano yung naging subject? Siya ba? Ready. Sa Pilipino, yung halaman yung naging subject, di ba? Pero sa English, si Jose. Jose na. Tapos yung panaguri, dinilig ni Jose. Tapos, yung panaguri sa English, Water naging, the plants. di ba? Ibig sabihin, nagbaliktaran sila. Nagbaliktad na. Gets niyo ba, dalawa? Gets niyo ba? Sige Sige nga. Sige nga. Sige nga. Bakit ano yung question? Ano nagkaiba yung paano naging magkaiba yung salin ng Pilipino sa English? Ano ang pinagkaiba ng green at din? Saan? Saan yun at din dyan? Panaguri kanin. Ito explain ko sa inyo. Kung mapapansin nyo yung sa translation ng Pilipino sa Tagalog, Halaman. ang subject ay yung Halaman. Tapos ano napansin nyo dito sa English? Si ano na? Si Jose na. Nag-iba na. Jose na, di ba? Jose na. Kayo. Ayan. Di ba nagbago? Uy ka na. Gets na? Opo. Di pa rin? Opo. Yung ano yung nagkiyalarin, baba. O sige, the plants were water. Go! The plants were watered by Jose. Where is the subject? Jose. It's the predicate. Yung what? The plants were watered. Watered by. Ayan, the plants were watered lang. Huwag na yung ba? Di ba sorry ka? Ayan. Wala na subject. Mali ka nga sa subject. Conjunction kasi ito. Nagudugtog siya sa isang pangungusap. Kung mapansin niyo yung si Muno ay, ano nang subject? The plants na, predicate. O, kung mapansin niyo, ito na. Tingnan niyo, nakita niyo ba? Tingnan niyo dito sa unana, ang mga halaman. Tapos sa English naman, the plants. O, di ba? Subject to, subject din to. Di ba? Ano ba English ng halaman? Plant. Di ba? Ayan. Tapos yung predicate, ano, ito. Ito si Jose. Ay, ako. Dinilig ni Jose. Dinilig ni Jose. Ayan, ito ni predicate watered by Jose. Gets ba? Opo. Baka di niya naintindihan, ha? Oo, talaga, sure kayo. Sige nga, ano pinakaiba ng salin ng Pilipino sa English? Ito yung rules. Ano? Sa English, ang pangungusap ay lagi ng Parang alam ni Alison eh. Ano ba, Alison? si Muno at Panaguri. Oh. Tapos, ano meron doon? Pilit mo yun Alison. Dinilig niyo siyang halaman. Kasi kanina pa eh. Huli. Next. Okay, wag muna. Bala ka. Alis ka muna. Oh, next. Patapos na. Kailangan maging maingat ang tagapagsalin sa paggamit ng mga panlapi. Alam na yung panlapi? Panlapi? Sino ang nakalan ng panlapi? Unlapi, kitlapi. Alam ko yan! Unlapi. Olapi, gitlapi, huliklapi. Walapi pa rin mo. Walapi. Oh, sakit ng ulo ko sa inyo. Ayan, example English. Lilia, ball, apple. Sige, tawag ka din. Papunta na yung anak.
Yung ganyan pa umuwi. Patapos na, huwag kang kalala. May exam na. Wala exam. Balikan. Hindi about abok. Sige, medyo bilisan natin ha. Mali siya. Nagbili ng aklat. Maganda siya pakinggan. Hindi! Diba nagbili ng aklat si Lydia? Ako maganda bumili. Alam mo, Chloe, mupo ka na nga. Diba? Guess nyo ba yung mali? Mali yung word na nagbili ng aklat si Lydia. Bumili ng aklat Bumili lang yung mali si sa Lydia. Lolex. Ano mapapansin nyo? Mali. Ano mapapansin nyo? Pangit ang tunog. Ay, mali siya! Mali! Hindi ba ako na yung pangalan? Yung mali naging Ano pansin nyo sa pangusap? Ito. Unang-unang binanggit pangalan, tapos pangalan. Hindi. Bakit naging tama ang bumili ng aklat si Lydia? Kasi pinalitan niya na. Grammatical error. Kasi ang pangit. Tingnan mo yung Lilia, napunta sa... Ay, o nga pala. Di ba yung rules kanina? Yung Napunta sa dulo. Tagalog, tas English. Oo, napunta sa dulo. Yung bot abok, tingnan mo, napunta na sa... Alam mo pala, alam Sa? Sa unahan. Unahan. Sa unlapi. O, di ba napunta na sa unahan siya? Unlapi, saan unlapi? Saan ang lapit dyan? Saan ba yung lapit dyan? Anong topic ka na? Ba't parang wala ka sa amin? Parang naka-advance reading ka sa amin. Ano ka tayo ko lang bilan? Sayan. Sayan. Sabi mo kanina, ano yung unlapi? Kanina pa yun. Ano yung unlapi? Unlapi. O sige. Wala ka unlapi dyan din. Tanong ko pala yung panlap. Wala unlapi dyan kasi panlapi. Panghalip yan lahat. Unlapi ba itong bumili? Unlapi? Opo, unahan. Saan dyan? Panghalip. Sabi mo yung unahan. Ano yung unlapi, gitlapi, hulapi? Gitlap. Panghalip. Bakit? Bakit? Hindi ko alam. Gitlapi? Bakit gitlapi? Ano ang salitang ugat ng bumili? Bibili. Bili. Bibili. Boy. Bili. Ano yung panlaping ginamit? Ang ano sa... Ituro mo sa akin. Ituro mo sa akin yung ano, yung... Ano yung panlaping na ginamit na bumili? Ituro mo sa akin. Ano yung panlapi? Yung ano. Nagdadagdag sa salitang ugat. Sa? Nagdadagdag sa salitang ugat. Agad. Nagbili na. Saan ba? Ito bumili. Ang salitang ugat ito ay bili. Ano yung panlaping na ginamit? Ano yung sa ugat? Bili nga. Ito ugat. Me. Oh, di ba? Bili. Si ano daw, si Dana daw. Dana, alam mo? Patay ako. Ito yung sagot. Oh, may tama ako! Bili. Kasi pag tinanggal mo to, ano na? Ano Alam ko na! Kaya parang mga naman yung TV nila. Ayan na. Alam ko na! Sabi ko sa... Alam ko na! Oh, anong tawag niya? Ang lapi, gitlapi, o hulapi? Ulapi! Ay, gitlapi! Gitlapi! Sabi ko na Yan. gitlapi eh! Ah, yun! Oh, Gitlapi! Wala. Wala na. ayun na. Yung isang charger. Ito, hindi kailangang ilipat sa pinagkamali ng wika ang kakayahan ng wikang isinali. Isang katangian ng mga pangungusap sa Pilipino ay ang pagiging flexible. Ito, sa madaling salita ko, flexible. Ah, galing talaga ng batang to. Flexible, May ganyan siya ng ano, wow clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3 lang si Alice. Ay, Pag sinabi natin flexible, dapat ano yung utak mo, parang marami kang naiisip. Malambot ang utak. Alam mo tayo katawan ko yun. Sige nga, baliin mo natin sa harapan ko. Baliin niya. O sige na. Maaari nating palitin ang mga salita sa loob ng pangungusap nang hindi maapektuhan ang kawastuhan at kahulugan. So, pwede to ah. Si Pedro ay nanonood ng sine. Dapat, pwede to. Pero maaari tayo maging flexible dapat. Dapat flexible dapat tayo. Pwede niya ibahin yung pangungusap. Pwede niyang ano yung Sige nga, tinunod. ganyan ka Si na. Pedro ay nanonood ng sine. Oh. Si Pedro Nanonood ng sine si Pedro, nanonood si Pedro ng sine, sine ang pinanonood ni Pedro. Oh, ibig sabihin, nabago ba yung kahulugan lahat? Mas maganda yung ano. Ano, nabago yung kahulugan? Maliban na sa hindi, pero magkaiba yung pwesto. Oh, ano? Ano, tama yan, the best yun, ano? Tama yun. Hindi na iba yung
ano, yung kahulugan niya, pero yung naiba is yung pwesto ng mga. Ayun! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Wow! Amazing! Nababago yung mga salita, ngunit ang kahulugan ay pare-pareho pa rin. Wow! Amazing! O, ang katangiang ito ng Pilipino ay hindi mailipat sa Ingles. Pansinin ang salitang English. sali ng pangusap. O, Pedro saw a movie. Ano? Pedro mo. Nakita ni Pedro saw a movie. Pedro saw, ano, saw o saw? Saw. Pedro saw a movie. Bawal mo siyang sabihin na Pedro movie a saw. O, pangit pakinggan, di ba? Tapos iba na rin yung kahulugan, di ba? Iba na. So, Pedro a movie. Nakita ni Pedro ang movie. Ano yun? Di ba hindi mag-gets? Yung Pedro daw yung Movie Pedro Aso. Ano yung movie Pedro Aso? Yung movie. A movie so Pedro. A movie so Pedro. Ay, tama yung huli! A movie so Pedro. Ano tama yung huli? Ano tama yung huli? Ay, hindi na maaari. Yung movie, pinapanood si Pedro, mali. Mali ba yung lahat? Isoso kita. Hihil ako sa'yo. May sarili kang sakot. Mali nga lahat yan. Mali nga lahat yan. Ito nga lang yung pinakatama. Bakit kasi Tagalog yung nakalagay doon? English yun nga eh. Pag in-English Kaya kayo, English. may point ng lesson eh. Araw. Hindi Hindi siya maaari. Bawal siya gamitin yung ganito. Pero ito lang yung original dapat. Ang ibig sabihin, yung Pilipino, pwedeng flexible. Pwedeng bago-baguhin mga salita. Pero pag sa English na, Bawal. ano na, limited na lang. Limitado na yung paggamit niyan. Naintindihan? Oh. Si Alison, tama. Tatamaan kita. Tingnan mo. O ito, isa pang halimbawa ay ang kakayahan ng ating mga pangalan na maging pandiwa. Ang tsinelas ay maaaring gawing chichinelasin. Sa English ay hindi ito ganun ka-delay. Di ba? Ano English sa tsinelas? Slippers. Bawal mo siyang gamitin slipperize kasi nga chichinelasin. Slipperize. Ang slipper ay hindi maaaring gawing slipperize. Walang ganung word. Sleep. Matulog ka na. Slipper size. Slipperize. Bawal yan. Dapat si slipper size. Hindi namatay. First skill. May nakasulat 6. Wait lang. Nagkaroon ng malfunction. Malfunctioning. Lower. Ang katangian din ng Ingles ay hindi natin may pagpipilitang ilipat sa Pilipino kung hindi pwede. Ibig sabihin lang nito, yung katangian ng Ingles, hindi nga siya flexible yung English, di ba? Hindi flexible yung English, pero yung Pilipino, flexible siya, kaya hindi mo siya may pipilit talaga na ilipat sa Pilipino kahit sa paraan. Hindi mo na Kaya lang. hindi pwede talaga. Yawa na. Gets na? Opo. Gets nyo na? Sa Pilipino, ang flowers ay mga bulaklak at hindi bulaklak. Tingnan mo, di ba? Anong plural form ng flower? Anong plural form ng flower? Plural? Ano ba yung plural? Anong plural? Flower. Anong plural? Anong plural ng flower? Ano yung plural? Di ba isa? Flower. Ay, hindi dalawa Pop- yan. pop- pop- Plants. Flower! Flower na! Yung flower na! Nag-iba na? Flower! Okay! Okay! Ano? Sabi niyo daw flowers. Flowers! Flowers. Kala ko Plural form ng flowers. Flower! Flower! Ayan na. Pansinin niyo yung salita. Ano daw kuya? Plants daw, sabi ni ano. Ba't ka ng plants? Kaya ko lang. Plants ka ng plants dyan. Eh, kanina ka ng plants. Plants versus zombie. Ayan. Hindi. Flower sa plural form. Sa Pilipinas. Bawal mo naman sa Pilipino na pag bulaklak, lalagyan mo ng isa dulo Bulaklak. para maging plural. Di ba? Bulaklak. Kaya, ang sinasabi dito sa una, hindi mapipilit yung English na sa Pilipino na salita. Gets? Opo! Gets na. Ayan, ang isang salin upang maituturing na mabuting salin ay kailangan tanggapin ng pinagkukulang pangkat na gagamitin nito. Iniuugnay dito ang mga tanong, maunawan kaya na mababasa ang aking salin. Angkop kaya ito sa kanilang antas. Ibig sabihin yan, iniisip dapat ng isang tao kung yung kanyang salin ay maayos ba.
Dapat din angkop kaya to sa antas. Dapat ay daming ano. Lima talaga, Pe. Isa. O, number 5. Makinig ka. Puro salita ka. Di ka mag-recite. Ang mga daglat, acronym, formula na magsabing establisado o universal na ang gamit ay hindi na isinasalin. Daglat, acronym. Ang acronym, anong acronym? Ano, yung parang Aquarium. Aquarium. Ha? Ano ang acronym? Certain words. Ay, ha? Lagyan na ng isda? Keyword. Lagyan! Sige nga, mabigyan na kayo ng acronym. Ano ang DepEd? Deped ko ba? Department. Department of Department! Ay! Ano? Ay! Ano? Ay, cetera, ABC. Ayun, etc. Of APD, ano yung APD? Ano meaning? Apartment. Apartment talaga yun? Dito tayo. Hindi, Korean word talaga yung up. Di pa pala kita po. Mali ko. Maligaw ka. Ano kaya DOH? Ano? Department of Health! Debe- Department of Health. Department of It. ACCS. DOJ. Bakit? Ano ACCS. HCS? Alliance Christian Center Sunrise. DOJ. Kamakop. Department of Department of Journalism. Kamakop. Justice. Okay. DNR. DNA. Yan eh. Development Nation. Department of... Times, kamakop. Kamakop. Sige nga, ano yung kama ko? Ano yung kama Ay, ko? kanikaw ako. Dictionary lang alam. Kamakop. EM lang yung alam ko eh. Tama Christian na. ka. Christian... Ano ang DNR? Church at... Department of Environmental and Natural. Resources. Sir ka dyan. DNR nga. Disaster. Disaster. Jury. PWD. Ano? Person with disability. Yan. Parang si Alice. Ikaw, disaster ka dyan. Person ba? Natural resources. People, di ba? DOST. CBRRM. Department. Oh. Department ko. Mape. Mape! Alam ko Science yan. and Technology. Ken. Sige, mami. CBRRM. Mape. Music, arts, PE. Community based. TLE. Hingin mo, nagkita talaga. Production based. Ano ulit Ano pa? Ano bang naalam yung Ano ulit TLE? AP. Communication. AP, Araling Panlipunan. PLE. Technology. 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 Livelihood. And livelihood. Economic. And economic. Economic ba? Oo. Opo. Di education. Ay, education yun! Kasi Oh, mamili ng NASA. Nasa English. Yeah! Sino yan? Si Kel... National. National Filipino. Baka sabihin ko sa'yo, hindi sa ako sinabi. National National Aeronautics and Satellite. Astronomy. Hindi ba? T-Box. T-Box daw! Alam mo yan. May T-Box. Ate ko yan! Ito, bigay ko kayo ng halimbawa Overtime na yung pagkatulog mo, kuya. Sa halip na keki. Keki! Keki talaga yan. Kayo lang nagdadagdag ng impormasyon dyan. Laki ng unti ah. O sige, Dex. Sa halip na keki. Mula sa kagawaran ng edukasyon, kultura at sport. Sa halip na SA mula sa sentimetro, H2O sa halip na 2 mula sa tubig, di ba? Ano ba H2O? Ano H2O? Water. Water, di ba? Ah? Water! Health daw, kuya. Sa science yan na, periodic elements yan na. Hydrogen and oxygen. H2O, ano yung compound? Water. Ano Tubig. H2O? Ano H2O? Ano yung Yung katumba? ML player. Water! Diba? Sito daw. H2O, ano, water. Teacher, sito daw. Ikaw, Sito? Sito. Sino Sito dyan? Sabi ni Prince. Hoy, ako na naman! Wala akong sinabi, ha?
Yung sa tubig, ano, bawal mo siya gamitin to sa Tagalog, yung mga acronym na gano'n. Dapat dos. H2O2. Dapat ano pa rin, okay, dapat. Sa galing yung dabig dalawa. H2O. O sige, next na. Sige, next na ano yun. Lagi isa-isip ang pagtitipid ng mga salita. Huwag matipid. Oh. Telda? Tell the children to return to their Pangkit yun sa ano. seats. O ano yung di matipid na salita? Sabihin mo sa mga bata na bumalik sila sa kanilang upuan. Ano yung matipid na ano? Paupuin ng mga Oo. bata. Dapat kung nakasalin tayo, dapat Umupo, bata. kung maaari yung tipirin nyo yung huwag mahaba. Katulad nyo nito, hindi matipid. Sabihin mo sa mga Masyado bata na bumalik sila magastos. sa kanilang upuan. Di ba? Masyado mahaba. Nakatamad ba sa ano yun? Hindi matipid, masyado magkastos. Pero pag matipid, paupuin ng mga bata. Yung di matipid at matipid, nagkaiba ba yung kahulugan o parehas pa? Parehas pa rin. Ang pinakaiba lang. Oo, pinakaiba. Wala yung bumalik. Wala sa... Parang umuwi ka na lang palis. Umuwi ka na lang, may ano ka talaga eh. Pag nag-recite yung isa, may recite din siya. Nag-recite din May siya. paupuin na, may ano pa. May bumalik pa. Ito, nakakaroon lamang ng tiyak na kahulugan ng isang salita kapag ito ay nagiging bahagi ng parirala o pangungusap. Parira. Hey ate daw, kuya. Hey ate kap. Anong ating? Tawag ka na ate mo. Alam di ba kapris? Parang kapris. Ha? Parang kapris. Anong kapuri sa PBB yun ah? Kapris? Ano? Yung cup of rice. Tingnan nyo hindi. Ayun, nagkakaroon lamang ng tiyak na kahulugan. May space yan. Makinig kasi. Tapos pag nang tanong ako, iiyak. Hello. Nagkakaroon lamang ng tiyak na kahulugan ng isang salita kapag ito ay naging bahagi na ng parirala o pangungusap. Pag buo na yung pangungusap, nag-iiba na yung kahulugan doon sa isang salita. Tingnan niyo, pansinin niya. He ate a cup of rice. O pag nabuo yung salita, kanin. Ano tagal ng he ate a cup of rice? Siya ay kumain ng Basong kanin. ano? basong kanin. Isang basong kanin. Kanin di mo. Basong kanin. Cup of rice. Oo. Isang basong kanin. The farmers harvest rice. Ano to? Sa Tagalog? Palay. Kanin. Ang magsasaka ay nag-ani ng mga Bigas. Palay. palay. Sinong pigas dyan? Mali-mali sa buta. The farmers harvest rice. Harvested. Harvest. Basta pala. Harvested. Rice, palay. Ayan. Palay. Tapos, sunod. Ibon. Pabasa naman. Ibon a kilo of rice. He bought a kilo of rice. O, bigas. Ano Tagalog? Kaya ba Tagalogin? Pinatay Bumili yung siya bigas. ng isang kilong bigas. Pinatay Yan, yung isang kilo bigas. ng bigas. Ano pansin niyo sa mga halimbawa? Ano, magkakaiba yung... Ay, may tagana. Yung Tagalog. Kung papansinin niyo, sa Papansin. English, iisa lang yung salita na ginamit. Rice, di ba? Pero pag naging Tagalog na, tapos pag may mga pangungusap na nag-iiba na yung Sentence. kahulog, salita. Opo. Sentence. Ibig sabihin nito, yung English sentence, iisa yung word na ginagamit lang nila, ayun yung rice. Tapos pag sa naman, Pilipino naman, may mga pangungusap, pero nag-iba yung kahulugan din. O yung salita, gets na? Sige po. Gets? O hindi? Ikaw. Kita mo Yes. tayo ng video. Gets? Sabay niya, gets? Dahil dyan, ayan na. O ito, original, lakas. Karaniwang salin, strength. O iba pang salin. Salin, iba pang salin. Lakas ng loob. Tingnan mo, napansin nyo. Pag napansin nyo, yung halimbawa, pag nagkakaroon ng mga salita, nag-iiba rin yung meaning. Ay, di pala. Pag nadagdagan yung mga salita, nag-iiba rin yung translation. Di ba? Nag-iba rin translation. Kung mapansin nyo, yung lakas lang, yun lang yung lakas. May subject sila. Anong subject Ito nila? kay Mane. Tingnan nyo yung lakas. Yung English nito, di ba strength lang. Pero pag dinagdagan mo yung salita sa Pilipino ng lakas ng loob, mag-iba rin yung translation sa English. Gets? Opo. Lakas ng loob, basa.
Guts. Lakas ng katawan. Stamina ba? Stamina. Stamina. Lakas ng boses. Lakas pisik. Lakas ng kapit. Lakas ng ulan. Ayan. O, di ba napansin nyo? Pag yung original lang na ginamit, Pantay tayo. ang translation lang yan ay strength. Pero pag nadagdag ka ng salita sa Tagalog, nag-iba rin yung translation sa Ayan, dahil dyan, number 8 pa. Isaalang-alang ang mga kaisahan ng mga magkakaugnay na salita hirap sa English. Halimbawa, solid and liquid. Mali. Solido at liquid. Solid at liquido. Oh, mali yung ano sa unahan, yung solido at liquid ah. Ayan, mali yan. Yung tama ay solido at Liquid. Liquido. Liquido. liquido yan. Dapat kasi, ang rules kasi niyan, dapat pag-isahin yung mga makakaugnay na salitang hirap sa English. Kasi ano yung Tagalog ng solid? Liquid. Liquido. Bawal mong English na Liquid. bawal tong word na to ha. Bawal na to ha. Dapat magiging liquido yun. Bawal yung liquid na salita. Bawal na salit to. Sige. Maling salit to. Ha? Gets? Papa. Number 9. Mahalaga ang diksyonaryo sa pagkasaling wika. Ngunit huwag paalipin dito. Anong nasa isip niyo pag sinabing mahalaga ang diksyonaryo? Pwede naman yung diksyonaryo. Important. Pero huwag ka lang umaas sa dictionary kasi mostly sa dictionary talaga puro literal yung kahulugan kasi may mga translation talaga na diwa ang ginagamit, hindi lang puro literal. Katulad nito yung kasing puti ng niebe. Ano nga yung English nun? White as. White as snow. Yes. Ano yung ano nun? Anong kahulugan ng as white as snow? Mas maputi pa sa niebe. Ah, Musilak ang puti. Musilak ang So, ano napansin nyo? Literal ba yung salin? Hindi. Hindi. Hindi, di ba? Parang tumawit ng Kahulugan. idiomatic o Sentence. expression. Express. Idiomatic expression. Dahil dyan, tapos na! Recess na!